Sa loob ng mahigit 27 taon, ang bahay na iyon ang naging mundo ko. Hindi lamang ito istruktura ng semento, kahoy at bakal. Isa itong monumento ng lahat ng sakripisyo, pawis at pangarap naming mag-asawa. Bawat haligi ay may kasaysayan, bawat pader ay may mga kwentong itinahi ng panahon. Nang itinayo namin iyon ni Arturo, hindi namin akalain na magiging huling pamana namin sa mundong ito. Isang maliit na tahanan sa San Mateo na sa paglipas ng mga taon ay lumaki kasabay ng paglaki ng aming anak na si Ronald. Sa unang taon, simple lang ang bahay. 2 silid, maliit na kusina at sala na saksi sa unang hakbang ni Ronald. Sa kanyang unang pagkakahulog mula sa laruang kabayo at sa gabi ng kanyang unang lagnat. Ang maliit na beranda ay kung saan kami madalas magkwentuhan ni Arturo habang iniinom ang kape sa madaling araw bago siya pumasok sa konstruksyon. Ako naman, nagtatrabaho bilang tagapagtala sa isang accounting firm. Hindi marangya ang buhay, pero may dangal. Lahat ng kinikita, ipinupuhunan namin sa bahay at sa kinabukasan ni Ronald. Naalala ko pa noong nagsimulang humiling si Arturo ng dagdag na silid. "Lorna," sabi niya habang nagkukumpuni ng sirang doorknob, "darating ang panahon na gusto ng anak natin ng sariling espasyo. Hindi na siya magtatagal na bata." At totoo nga, hindi namin namalayan ang paglipas ng panahon. Si Ronald, na dati nakayakap sa akin sa gabi dahil sa takot sa dilim, ay biglang naging binatilyo, umiiwas sa aming mga tanong, at abala sa sariling mundo. Ngunit sa kabila ng paglayo niya, habang siya'y lumalaki, ang puso ko'y nanatiling nakayakap. Hindi ba't ganito ang tungkulin ng magulang? Ang magbigay, maghintay, at magmahal kahit walang kapalit. Hanggang sa siya'y nakatapos ng pag-aaral sa kursong Business Administration. At sa wakas, nagkaroon ng sariling hanapbuhay. Noon, akala ko, ang lahat ng sakripisyo ay magbubunga ng masayang pagtanda. Nang ipakilala niya sa amin si Mylen, ang kanyang kasintahan, natuwa ako. Si Mylen ay maganda, matalino, at tila mabait. Noong una, sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, magalang siya, madalas mag-abot ng ulam na siya raw ang nagluto at palaging nagtatanong kung kailangan ko ng tulong sa bahay. "Nanay Lorna," tawag niya sa akin, "huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo ni Ronald pagtanda niyo." Isang pangakong binitiwan sa harap ng pamilyang naroroon sa salu-salo noong engagement dinner nila. Maraming nakarinig, maraming nakasaksi. Ngunit ang mga pangako, parang mga dahon sa hangin, magaan, madaling liparin, at minsan nawawala na lang nang hindi napapansin. Sa simula, ang lahat ay tila maayos. Nagpasya kaming magsama-sama sa bahay para makatipid. Ako'y natuwa, iniisip na magkakaroon ako ng bagong pamilya, ng panibagong yugto ng kasiyahan. Sa mga unang taon, tinulungan ko sila. Ako ang nag-alaga sa kanilang unang anak, si Miguel. Ako rin ang nag-asikaso sa bahay habang silang dalaway abala sa trabaho. Hindi ako nagreklamo kahit minsan. Natural lamang iyon para sa isang ina at biyenan. Ngunit ang oras, ang pinakamatinding tagapagsiwalat ng tunay na pagkatao, ay unti-unting nagpakita ng mga bitak. Napansin ko kung paano unti-unting nagbago ang ugali ni Ronald. Hindi na siya kasing lambing. Madalas siyang nakasimangot, parang palaging may iniisip. Si Mylene naman, nagsimula ng magparinig. "Nanay, baka po mas okay kung sa isang kwarto na lang kayo sa itaas, para mas marami kaming espasyo sa baba." Hindi ko iyon masyadong dinamdam. Naiintindihan kong lumalaki ang kanilang pamilya. Lumalaki rin ang kanilang mga pangangailangan. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Isang Martes ng umaga, maaliwalas ang panahon. Ang mga ibon sa punong mangga sa likod bahay ay nagsasayaw sa hangin.
Akala ko'y isa na namang ordinaryong araw ng pag-aalaga kay Miguel at pag-aayos ng bahay. Ngunit paglabas ko sa sala, naroon si Ronald, si Mylene at isang hindi ko kilalang lalaki. Matangkad, naka-Amerikana at may dalang attaché case. Umupo sila sa sofa at tinawag ako. "Nanay," panimula ni Ronald, "ito po si Attorney Lopez. Gusto lang po naming ipakita sa inyo ang ilang papeles para mas mapadali ang mga bagay-bagay." Napatingin ako sa kanila. Pakiramdam ko'y may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. "Anong papeles?" tanong ko. Si Mylene ang sumagot. "Para po sa paglilipat ng titulo ng bahay, nanay. Mas maigi pong nasa pangalan namin para mas madali kung kailangan nating ayusin ang loan o kung sakali man pong may emergency. Mas madali rin pong maipapamana kay Miguel balang araw." Sa mga sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang salitang ilipat ay parang matalim na kutsilyong dumaan sa aking puso. Hindi ko agad nakuhang magsalita. Nakatingin lang ako sa kanila, hindi makapaniwala. Si Ronald, na noon ay tila nahihiya pa, ngayon ay diretsyo ang tingin. Walang alinlangan, parang hindi ko siya anak. "Nanay," dagdag ni Ronald, "para rin po ito sa inyo. Ayaw naming maabala kayo kung sakaling may mangyari. Kami na po ang bahala sa lahat." Sa kabila ng malamig na paliwanag, dama ko ang bigat sa likod ng kanilang mga salita. Hindi iyon alok ng tulong. Isa iyong utos na tinatabingan ng mabubulaklak na pangangatwiran. Isa iyong deklarasyon. Oras na para akong isang tabi. Hindi ako nagsalita. Pinili kong manatiling tahimik. Ngunit sa loob ko, nag-umpisang kumulo ang isang uri ng sakit na hindi ko pa naranasan noon. Hindi ito simpleng sama ng loob. Isa itong paninindig na nag-uudyok sa akin na huwag hayaang manalo ang kasakiman at pagtataksil. Ang hindi nila alam, sa ilalim ng kama ko, sa loob ng lumang baul, na minsan ay sinlaki pa ni Ronald noong siya'y bata pa, nakatago ang kasaysayan ng aming pamilya. Mga dokumento, larawan, at higit sa lahat, isang kontrata na matagal ko nang pinirmahan sa tulong ng aking matagal ng abogado. Ang kontratang iyon, na tinatawag na Life Estate Agreement, ang magiging sandata ko. At sa pagpanaw ni Arturo, binigyan ko pa ito ng mas matibay na bisa. "Hayaan niyo, pag-iisipan ko." Sagot ko sa kanila matapos ang ilang minutong katahimikan. Umakyat ako sa aking kwarto, dala ang mabigat na dibdib at malamig na pawis sa noo. Habang isinasara ko ang pinto, isang bagay ang napagtanto ko. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, doon pa lang nagsisimula. Sa mga sumunod na araw, naging kakaiba ang kilos ng dalawa. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang dating magiliw na bati ni Mylene tuwing umaga ay napalitan ng malamig na tango, o minsan ay wala ng bate. Si Ronald naman, bihira na kung umuwi ng maaga. Kapag nagkikita kami sa kusina o sala, parang laging nagmamadali o may iniisip na hindi ko dapat malaman. Noong unay inisip kong baka pagod lang sila sa trabaho. Baka iniisip lamang nila ang kinabukasan ni Miguel o may problema silang pinipilit itago upang hindi ako maabala. Ganito kasi ang nakasanayan ko bilang ina. Palaging inuunawa, palaging nagpapasensya. Hindi ka agad nagbibintang. Ngunit hindi rin ako ipinanganak kahapon. Maraming bagay ang hindi sinasabi ng bibig pero hindi kayang itago ng kilos. Napansin kong nagsimula silang mag-usap ng palihim. Kapag darating ako sa sala, biglang tatahimik si Mylene. Si Ronald, magpapanggap na nagbabasa ng dyaryo o abalang-abala sa kanyang laptop. Madalas ko ring marinig ang mga pag-uusap nila sa telepono na biglang humihinto kapag nadaraan ako. May isang beses pa nga na nakita ko si Mylene na nakikipag-usap sa isang estrangherong lalaki sa may garahe.
Nang matanawan niya ako mula sa bintana, bigla siyang tumalikod at pumasok ng bahay. Kaibigan lang yon, paliwanag niya nang tanungin ko kinagabihan. Pinapatignan ko lang ang posibilidad ng pagpaparenovate ng bahay. Baka gusto niyo pong mas mapaganda ang kusina. Bakit kailangan ng renovasyon kung sa palagay nila'y lilipat na ang titulo sa kanilang pangalan? Isang maliit na tanong na paulit-ulit umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang araw, habang inaayos ko ang lumang kabinet sa likod ng kusina, nadiskubre ko ang isang sobre na nalaglag mula sa itaas na bahagi nito. Nakalagay doon ang ilang sketches at plano para sa pagpaparenovate ng buong bahay. Hindi lang kusina. Kabilang sa plano ang pagbaklas ng isang bahagi ng bakuran upang magtayo ng maliit na coffee shop. Nakasulat pa sa sulok ng papel, Lopez Rodriguez Family Business Proposal. Lopez Rodriguez. Ang apelido ni Mylen at ng abogadong si Attorney Lopez. Hindi si Ronald, hindi ako. Hindi na ito simpleng pagsasaayos ng bahay. Plano nilang gawing negosyo ang tahanang itinayo namin ni Arturo para sa aming pamilya. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko noon. Parang pinagsama-samang sakit ng pagtataksil, galit, at takot. Takot na baka tama ang sinabi ng aking kaibigan minsan na si Aling Teresa. Ang sariling dugo, kapag kinalawang, mas matalim pa sa dayuhang sundang. Hindi ko pa rin agad sinabi ang nalalaman ko. Alam kong hindi sapat ang paghihinala. Kailangan ko ng patunay, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Hindi ako makapapayag na ang mga tao ng pagsusumikap, ng mga gabing nag-overtime ako, ng mga oras na nilabanan ko ang pagod at sakit, ay mauuwi lamang sa isang pirma. Kaya nagsimula akong magmasid. Minsan, sinadyang kong iwan ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa kung saan madalas nag-uusap sina Ronald at Mylene. Naka-activate ang recorder. Alam kong hindi ito tamang gawin sa mata ng iba, pero kung hindi ko ito gagawin, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? Sa mga narinig kong usapan, nalaman kong hindi lang pala negosyo ang pakay nila. Pinag-uusapan nila ang posibilidad ng pagbebenta ng buong property kung makahanap ng tamang mamimili. At higit pa doon, pinag-uusapan nilang ipapasok si Miguel sa isang pribadong paaralan sa Canada kung saan gagamitin nila ang perang makukuha mula sa bahay. Hindi ako kasali sa plano. Hindi ako parte ng kinabukasan nila. Mas makakabuti na rin siguro kung si nanay ay tumira sa isang retirement home, sabi ni Mylene sa isa sa mga pag-uusap na naitala. Ayokong lumaki si Miguel na naiipit sa pagitan natin at ng matatandang may makalumang paniniwala. Huwag ka mag-alala, sagot ni Ronald. Kapag nakuha na natin ang titulo, mabilis ang lahat. Magpapagawa ako ng power of attorney para hindi na siya makakontra. Parang may sumabog na dinamita sa dibdib ko. Ang sarili kong anak, ang batang inakay ko noong siya'y walang malay, ngayon ay nagpaplano kung paano ako maisasantabi nang hindi ako makakalaban. Kinagabihan, umupo ako sa lumang silya ni Arturo sa beranda. Ang lamig ng gabi ay tila nagpapabigat ng hangin. Hawak ko ang lumang larawan namin ni Arturo at ni Ronald, kuha noong graduation niya. Ang mga mata ni Arturo sa litrato ay puno ng pag-asa. Tila sinasabing, ipagkakatiwala natin sa kanya ang lahat. Bumulong ako sa larawan. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin, Arturo. Hindi nila alam ang buong kwento. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako maghahanap ng gulo. Hindi ako magsisigaw. Hindi ako magmamakaawa. Pero hindi rin ako papayag. Nang gabing iyon, binuksan ko ang baul sa ilalim ng kama. Kinuha ko ang kontratang life estate na matagal ko nang itinatago. Ang lumang papel, bagamat kupas na, ay may lakas na higit sa inaakala
ng mga batang nag-aakalang sila ang makapangyarihan. Inilabas ko rin ang calling card ni Attorney Bautista. Baka matanda na siya, pero alam kong hindi kumukupas ang talino niya pagdating sa batas. Kinabukasan, bago pa magising sina Ronald at Mylene, nagtungo ako sa opisina ng abogado. Sa pagpasok ko, tumayo agad si Attorney Bautista. "Aling Lorna," sabi niya, "alam ko kung bakit kayo narito at hindi tayo magpapatalo." Noong umupo ako sa kanyang opisina, sa ilalim ng liwanag ng umagang sumisilip sa bintana, parang naramdaman kong nagsisimula na ang tunay na laban. Ang laban hindi lang para sa isang bahay, kundi para sa prinsipyo at karapatang maging ina na hindi ginagawang bangko o pasanin. Ang hindi alam ni na Ronald at Mylene, sa kanilang kagustuhang mabilisang angkinin ang bahay, napabilis din nila ang oras ng kanilang pagkatalo. At iyon ang simula ng pagbagsak nila. 2 linggo pagkatapos ng pag-uusap na yon sa opisina ni Attorney Bautista, bumalik ako sa bahay na tila ba walang nangyari. Sa labas, ang lahat ay parang dati. Ang halaman sa harap ng bahay ay nananatiling berde. Ang lumang duyan sa puno ng mangga ay sumasayaw sa hangin. Ngunit sa loob ng bahay, ang atmosfera'y mabigat. Hindi ko kailangang itanong kung ano ang nagaganap. Ramdam ko. Sa bawat kilos ni na Ronald at Mylene, lalo silang nagiging agresibo. "Nanay," bungad ni Ronald isang gabi habang ako'y nagluluto ng hapunan. "Napag-isipan niyo na po ba yung tungkol sa titulo?" Hindi ko muna siya sinagot. Tinapos ko muna ang paggigisa ng bawang. Nang hindi ko na matiis ang amoy ng nasusunog na bawang, pinatay ko ang kalan at humarap sa kanila. Nakatayo si Ronald sa pintuan ng kusina. Si Mylene ay nasa likod niya, nakapamewang. Iniisip ko pa. Sagot ko ng mahinahon. Biglang nagbago ang mukha ni Mylene. Nawala ang kunwaring ngiti, napalitan ng kunot sa noo. "Nanay, hindi naman po kasi pwedeng maghintay kami ng maghintay. May mga kailangan pong papeles na ayusin agad." May deadline na sinabi ni Attorney Lopez. Nagkatinginan kami ni Ronald. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder. "Narito po ang mga dokumento. Kailangan na lang ang inyong pirma. Para rin po ito sa ikabubuti ninyo, nanay. Kapag may nangyari sa inyo, mahihirapan kami kung hindi naayos ang titulo. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng sandaling iyon. Pero marahil, iyon ang bigay ng isang inang umabot na sa sukdulan. Wala naman akong balak na may mangyari sa akin." Sagot ko. "At kung sakali man, hindi ba't nakasulat na sa testamento ko kung ano ang dapat gawin?" Nagkibit balikat si Mylene. "Pero hindi naman po lahat ng testamento ay agad na ipapatupad. Mas maganda kung kami na ang may hawak ng titulo ngayon pa lang." "Para saan ba talaga ang pagmamadaling ito?" tanong ko. "Dati naman kayong hindi nagkakaganyan." "Para po kay Miguel," mabilis na sagot ni Ronald. "Para sa kinabukasan niya." "Kay Miguel o para sa kinabukasan nila?" Hindi ko na sinabi iyon. Alam kong walang saysay ang makipagtalo sa mga taong nakumbinsi na ang sariling kasakiman ay anyo ng pagmamahal. Kinabukasan, bumalik si Attorney Lopez kasama ang 2 lalaki na hindi ko kilala. Ang isa ay mukhang broker, ang isa naman mukhang bank representative. Ipinakilala silang tagapayo raw para sa inaasam nilang loan. Hindi pa man naililipat ang titulo, tila ba ipinaplano na nila ang hinaharap ng bahay. Naglatag sila ng mga plano sa mesa. Pagdadagdag ng second floor, pag-install ng bagong gate, at pagpapatayo ng commercial space sa harap. "Napakaganda po ng lokasyon ng property ninyo, Aling Lorna," sabi ng broker. "Sayang naman po kung hindi natin magamit ang potensyal nito." Sayang? Para sa kanila. Sayang ang bahay kung mananatili akong nakatira roon
ng walang kita? Hindi ba't ang tahanan ay para sa pamilya, hindi para sa negosyo, para sa alaala, hindi para sa tubo? Ngumiti ako. Hindi galit ang ngiti, hindi rin panguuyam. Isang ngiting alam kong makakagulo sa isip nila. Sige, sabi ko. Pag-iisipan ko uli. Lalong nainis si Mylene. Nanay, ilang beses pa po ba naming ipapaliwanag? Hindi ito para sa amin. Para sa lahat ito. Hindi niyo po ba kami pinagkakatiwalaan? Nagtagpo ang aming mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi ko iniwas ang tingin ko. Kayo ba? Pinagkakatiwalaan ba ninyo ako? Napatigil siya. Sa unang pagkakataon din, nakita kong nayanig siya. Alam niyang may alam ako. Alam niyang hindi ako basta-basta magpapadala. Nang umalis ang broker at ang bank representative, nagsalita si Ronald. Nanay, ayokong umabot pa sa puntong kailangan naming gamitin ang legal options. Kapag hindi po tayo nagkaayos, baka mapilitan kaming maghanap ng ibang paraan. Legal options? Tanong ko. Ibig mong sabihin, idedemanda ninyo ako? Hindi naman sa ganun, sagot niya, umiwas ng tingin. Pero may mga paraan para maayos ito kahit hindi nyo kami sang-ayunan. Tumango ako. Alam ko ang mga paraang iyon. Pero alam nyo rin bang may mga paraan akong inihanda kahit hindi ninyo sang-ayunan? Napakunot ang noo ni Ronald. Ano pong ibig niyong sabihin? Pagdating ng tamang panahon, sagot ko, malalaman ninyo. Naiwan silang naguguluhan. At sa loob-loob ko, iyon ang unang panalo ko sa laban na ito. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Attorney Bautista. Nagsisimula na silang magpakatotoo, sabi ko. Ano ang susunod nating hakbang? Hintayin natin ang susunod nilang galaw, sagot niya. At pag dumating ang araw na iyon, ilalabas natin ang alas natin. Tiningnan ko ang larawan namin ni Arturo na nasa tabi ng aking kama. Handa na ako, Arturo, bulong ko. Hindi na ako magpapagamit. Sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban. May abogado akong kakampi. At higit sa lahat, may prinsipyo akong ipinaglalaban. At iyon ang simula ng pagbagsak nila. Hindi nila alam, sa bawat pagpupumilit nila, lalo lamang silang nilulubog sa sarili nilang patibong. Sa mga susunod na araw, naging mas tahimik ako kaysa dati. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng pagsuko. Sa halip, ito ay sandata ng mga taong marunong maghintay, marunong magtimpi. Alam kong sa bawat hakbang na ginagawa ni Ronald at Mylene, lalong nadaragdagan ang mga ebidensyang makatutulong sa akin pagdating ng tamang oras. Hindi ko na pinansin ang maliliit na pagbabago sa bahay. Nagsimula silang palitan ang mga kortina, tanggalin ang mga lumang larawan sa sala kung saan nakasabit ang mga retrato nina Arturo, ako, at si Ronald noong bata pa siya. Isinantabi ang mga alaala na parabang wala iyong halaga. Ang mga antigong upuang minana ko pa sa aking ina ay pinalitan ng mga modernong sofa. Ang lumang lamesa na binili pa namin ni Arturo mula sa isang lumang pabrika sa Quezon ay pinalitan ng salamin na mesa. Parang gusto nilang burahin ang nakaraan. Parang gusto nilang simulan muli ang bahay sa paraang hindi kasama ang kasaysayan ko. Hinayaan ko sila. Nakaupo ako minsan sa duyan sa may bakuran nang lapitan ako ni Miguel. Lola, sabi niya, bakit po wala na yung mga larawan ni Lolo? Napangiti ako, pilit. Pinatabi muna nila. Pero nandoon pa rin ang alaala niya, Miguel. Hindi iyon nawawala kahit hindi nakasabit. Tila nag-isip ang bata. Ako po ba, Lola? Kapag lumaki ako at nagkaroon ng sariling bahay, pwede ko pong isabit ang larawan ninyo. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pag-asa. Kahit ang mga bata, alam ang kahalagahan ng nakaraan. Oo, Apo. At sana,
Kung dumating ang panahon na may gustong kumuha ng bahay mo, ipaglaban mo rin, gaya ng ginagawa ko ngayon. Hindi na siya nagtanong pa. Umupo siya sa tabi ko, tahimik. Sa kanyang musmos na paraan, naiintindihan niya. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, bumaba ako sa sala. Sa ilalim ng buwan, sa liwanag na pumapasok sa mga siwang ng kurtina, tiningnan ko ang bagong anyo ng bahay. Maliwalas, moderno, malinis, pero malamig. Wala ang init na dati kong nararamdaman tuwing umuupo kami ni Arturo at nagkakape. Wala ang kaluluwang bumabalot dito noon. Alam ko na, hindi na ito ang bahay na binuo namin. Ngunit hindi nangangahulugan na bibitawan ko ito. Kinabukasan, dumating si Attorney Lopez, dala ang isang bagong set ng dokumento. Akala niya siguro, handa na akong pumirma. Nakaupo siya sa bagong mesa, nakangiti, pero sa mata niya'y may bahid ng pagkainip. Aling Lorna, panimula niya, naipahanda na po namin ang lahat. Simple na lang ito. Lagda na lang po ninyo ang kulang. Umupo ako sa tapat niya. Kinuha ko ang mga papel, tiningnan isa-isa. Pinaglaruan ko ang ballpen sa pagitan ng aking mga daliri. Ganito pala ang itsura ng mga papel na magtataboy sa isang ina palabas ng sariling bahay, mahina kong sabi. Nagtinginan sina Ronald at Mylene. Si Ronald, nagkunwaring hindi narinig. Si Mylene, nagtaas ng kilay. Nanay naman, huwag niyo pong gawing emosyonal. Legal na usapin lang po ito. Legal, emosyonal. Para sa kanila, dalawang magkaibang bagay. Pero para sa isang ina, hindi kailanman mahihiwalay ang puso at batas. May ilang tanong lang ako, sabi ko. Kung maililipat na sa inyo ang titulo, ano ang mangyayari sa akin? Nagulat ang lahat. Parang hindi nila inaasahan na magtatanong pa ako. Akala nila'y pipirma na lang ako. Siyempre po, sagot ni Ronald. Mananatili po kayo rito. Hindi namin kayo palalayasin. Pero, mas maganda kung sa isang kwarto na lang po kayo, sa itaas. Mas madali pong alagaan kung sakali. Alagaan. Hindi pa bahay, kundi parang pasyente sa ospital. Alam kong iyon ang ibig sabihin ni Ronald. At kung sakali, ibig sabihin, kung dumating ang panahon na hindi na ako makapagdesisyon, sila na ang magpapatakbo ng lahat. Ang bahay, ang lupa, ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Napatingin ako kay Attorney Lopez. Abogado po kayo. Alam niyo pong may karapatan akong magtanong. Tumango siya, bahagyang nag-aalangan. Opo. Kapag nailipat ang titulo at nagkaroon kayo ng utang na hindi ninyo nabayaran, ano ang mangyayari sa bahay? Tahimik. Si Ronald, nag-iwas ng tingin. Si Mylene, napakagat-labi. Pwede pong ma-foreclose, sagot ni Attorney Lopez sa wakas. Pero, hindi naman po iyon mangyayari kung maayos ang bayad. Tumango ako. Pero may posibilidad. Sa teorya, opo, sagot ng abogado. Hindi nila alam, sa bawat tanong ko, lalo kong pinapalalim ang hukay kung saan sila mahuhulog. Pinapakita ko na may kamalayan ako. Hindi ako bulag. Hindi ako basta-basta. At higit sa lahat, hindi ako pipirma. Salamat sa paliwanag, sabi ko sa wakas. Pag-iisipan ko uli, nagpilit si Mylene. Pero nanay, pag-iisipan ko, ulit ko, mas matigas na ang tono. Umalis sila na halatang dismayado. Ang mga yabag nila'y mabibigat. Hindi ko na kailangang habulin pa. Ang bawat hakbang nila palayo ay patunay na nagsisimula na ang pagguho ng plano nila. Kinagabihan, tinawagan ko si Attorney Bautista. Handa na ba tayo, Attorney? Tanong ko. Matagal na tayong handa, Aling Lorna, sagot niya. Hayaan niyo silang magmadali. Sa pagmamadali nila, doon sila magkakamali. Napatingin ako sa lumang larawan ni na Arturo at Ronald nung bata pa siya. Kung alam lang niya na ang anak niyang minahal namin ay nagbago na. Alam niya, Aling Lorna, sabi ng abogado. At sa huli, makikita ng lahat kung sino ang tunay na may karapatan.
Nagbuntong hininga ako. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o matuwa. Pero isang bagay ang tiyak. Ang katahimikan ko ay hindi kahinaan. Ito'y paghahanda para sa tunay na laban. Ang gabi ay naging saksi sa mga tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa aking isipan. Habang ang buwan ay nakasilip mula sa siwang ng kurtina, nakahiga ako sa aking kama, hindi makatulog. Sa bawat kisap mata, ang nakaraan ay bumabalik. Parang pelikulang paulit-ulit na pinapalabas sa utak ko, hindi ko mapigilan. Noong mga panahong hindi pa puno ng kasinungalingan ang bahay na ito, kami ni Arturo ay puno ng pangarap. Nagsimula kami sa wala. Si Arturo ay isang karpintero noon, madalas pagod, may kalyo ang mga palad, ngunit puno ng pag-asa ang mga mata. Ako naman ay nag-aaral pa lamang noon ng bookkeeping habang nagtitinda ng kung ano-ano sa palengke. Hindi ko inasahang magiging asawa ko siya. Pero sa likod ng kahirapan, nakita namin ang isa't isa at pinili naming magkasama sa hirap at ginhawa. Nang ipinanganak si Ronald, iniyakan namin siya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Siya ang bunga ng aming pag-ibig, ang susunod sa aming pangarap. Lahat ng desisyon namin, maliit man o malaki, ay iniikot sa kanyang kapakanan. Tuwing makakabili kami ng bagong gamit sa bahay, lagi naming tinatanong ang isa't isa, makakabuti ba ito kay Ronald? Para siyang araw na ginagalawan naming mga planeta. Nakaikot ang mundo namin sa kanya. Noong unang bahagi ng aming pagsasama, nang mabuntis ako kay Ronald, hindi kami sigurado kung kakayanin namin. Si Arturo ay isang hamak na trabahador. Ako'y may maliit na sweldo lang bilang assistant sa accounting firm. Ngunit kahit maliit ang kita, pinagkasya namin. Nag-ipon kami. Bumili ng maliit na lote sa San Mateo na noon ay hindi pa matao. Nakapagpatayo kami ng munting bahay mula sa kahoy, may bubong na yero. Walang siling, kaya tuwing umuulan, kailangan naming gumising para alisan ng tubig ang mga parte ng kisame na baka bumigay. Natuto akong maglatag ng plastik kapag tag-ulan. Natuto si Arturo kung paano kumpunihin ang mga sirang bahagi. Hindi kami umasa sa iba. Hindi kami humingi ng tulong sa mga kamag-anak. Pinilit naming patunayan na kaya namin. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa dignidad. Naaalala ko pa kung paano umuwi si Arturo isang araw na may dalang mga plano. Mga simpleng guhit na ginawa niya mismo. Lorna, sabi niya, kapag nakapag-ipon tayo, lalakihan natin ang bahay. Para kay Ronald. Ayoko siyang lumaki na parang sisiw sa kulungan. Tinawanan ko siya noon. Hindi naman tayo mayaman, Arturo. Hindi natin kailangan ng yaman. Kailangan lang natin ng sipag at tiwala sa isa't isa. At ginawa namin iyon. Sa bawat dagdag na kita ko, bumili kami ng materyales. Hindi kami kumuha ng loan. Tuwing makakabili kami ng isang piraso ng plywood o isang sako ng semento, iyon ay bunga ng overtime ko o dagdag na proyekto ni Arturo. Pagkatapos ng 10 taon, naging konkreto ang bahay. Nadagdagan ng kwarto. Ang maliit na kusina ay pinalaki. Nagkaroon kami ng hardin kung saan nagtanim ako ng mga kamatis at okra. Si Ronald, habang lumalaki, tinuruan naming magtanim, mag-ayos ng mga sirang bagay at higit sa lahat, magbigay halaga sa kung anong mayroon kami. Ngunit ang mga aral na itinuro namin, tila ba nalimutan niya. Noong pumanaw si Arturo, isang stroke ang kumitil sa kanya habang siya ay nagkukumpuni ng isang bahay sa Marikina. Bumagsak siya at hindi na nakabangon. Ang araw na iyon ang pinakamadilim sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang paglalakad sa mundo na wala siya sa tabi ko. Pero ginawa ko. Para kay Ronald. Pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Naghanap ako ng dagdag na pagkakakitaan.
tinanggap ko ang posisyon sa accounting firm bilang senior bookkeeper. Pinagsabay ko ang pagiging ina at ama kay Ronald. Nagbayad ako ng tuition niya. Nang magkaroon siya ng interes sa negosyo, sinuportahan ko siya kahit nangangahulugan iyon ng paggamit ng bahagi ng ipon namin ni Arturo. Ang bahay, na minsan ay proyekto ng 2 taong nagmamahalan, ay naging simbolo ng sakripisyo at tagumpay ng isang biyudang ina. Kaya nang naririnig ko na ngayong tinatawag nila ang bahay na asset, na parang ordinaryong pagmamay-ari lang, napapikit ako sa sakit. Hindi ito simpleng asset, ito ang aking buong buhay. Hindi ako nagtanim ng galit kay Ronald agad. Noong una, ang bawat pagparinig nila ni Milene ay iniintindi ko. Ang pagbabago ng kanilang ugali ay inakalang epekto lamang ng pagod at pangarap. Sinabi ko sa sarili ko na baka iniisip lang nila ang kinabukasan ng kanilang anak. Pinilit kong intindihin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang iniisip ko ang lahat ng ginawa ko noon, alam kong hindi na ito usapin ng pag-intindi. Isa na itong laban para sa aking dangal. Hindi laban ng isang matanda na nangangambang mawalan ng bahay. Isa itong laban ng isang inang ipinaglaban ang bawat bato, bawat kahoy, bawat bahagi ng tahanang iyon. Kaya't sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinipon ko ang lahat ng mga lumang dokumento. Ang orihinal na titulo, ang kasulatan ng kontrata ng life estate na matagal ko nang pinirmahan, ang testamento naming mag-asawa, lahat ng papeles na magpapatunay na hindi nila kayang basta-basta kaming burahin sa kasaysayan ng bahay na iyon. Nang makumpleto ko ang mga papel, tinawagan ko si Attorney Bautista. "Attorney," sabi ko, "nariyan pa ba kayo sa panig ko?" "Mas matatag pa ako ngayon, Aling Lorna," sagot niya. "Sa totoo lang, hinihintay ko na lang ang susunod na kilos nila. Handa na ako," sabi ko. "Ang lahat ng sakit, pagtitiis, at alaala, hindi ko papayagang mawala sa isang lagdalang." Narinig ko ang kanyang mahinahong tinig sa kabilang linya. "Hindi mawawala, Aling Lorna. Hindi habang kasama mo kami." Bumalik ako sa kama. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan. Hindi dahil alam kong mananalo ako, kundi dahil alam kong nilaban ko ang dapat ipaglaban. Ang bahay na iyon ay hindi lamang istruktura. Isa iyong testamento ng pag-ibig. At walang sinuman, kahit sino pa sila sa batas, ang may karapatang bawiin iyon ng walang laban. Sa mga susunod na araw, naging mas maingat ako sa bawat kilos. Hindi ko pinalampas ang alinmang pag-uusap, alinmang tinginan, alinmang pagbabago sa bahay. Parang naging espiya ako sa sarili kong tahanan. Isang ina na kailangang bantayan, hindi lang ang kanyang pag-aari, kundi pati ang dignidad na pilit na inaagaw ng mga taong minsan niyang minahal ng lubos. Si Ronald at Mylene ay lalong naging masigasig sa kanilang plano. Linggo-linggo, may bagong taong dinadala sa bahay, mga broker, mga bank representative, minsan pati contractor. Nagkukunwari silang nagtatanong lamang para sa improvements, pero alam kong isa iyon sa mga paraan nila upang maiparamdam sa akin na kaunti na lang at matutupad na ang plano nilang agawin ang bahay. Hinayaan ko sila. Sa tuwing nagtatanong sila kung kailan ako pipirma, ang sagot ko'y paulit-ulit, pag-iisipan ko. Hindi ko binibigyan ng eksaktong petsa, hindi ko binibigyan ng katiyakan. At habang sila'y nagkakamali sa pag-aakalang ako'y nagpapadalos-dalos sa pagdedesisyon, pinaplansya ko na ang lihim na estratehiya sa tulong ng taong hindi nila inaasahang kakampi ko, si Attorney Bautista. Si Attorney Bautista ay hindi ordinaryong abogado. Noong mga unang taon pa lamang naming mag-asawa,
Siya na ang tumulong sa amin ni Arturo para maayos ang titulo ng bahay. Siya ang nagbigay ng ideya na maghanda kami ng isang life estate contract, isang kasunduan na magtitiyak na kahit sino pa ang itala sa titulo, mananatili akong may-ari ng karapatan sa pag-ookupa at paggamit ng bahay habang ako'y nabubuhay. Hindi ko ito iniisip noon bilang paghahanda sa pagtataksil. Sabi ko kay Attorney Bautista sa isa naming pag-uusap. Iniisip ko lang noon na baka kung sakaling may mangyari sa amin ni Arturo, hindi basta-basta maagaw ang bahay ng kung sino mang manlilin lang. Aling Lorna, sagot niya habang nakatingin sa dokumento. Ang pag-iingat ay hindi kawalan ng tiwala. Ito'y karunungan. At ngayon, napatunayan natin na tama kayong nag-ingat. Pinaghanda niya ako ng updated na bersyon ng kontrata. Idinagdag namin ang clause na hindi lamang ako may karapatang manatili sa bahay habang buhay, kundi pati na rin ang karapatang kontrolin ang lahat ng pag-aari sa loob ng bahay, kahit sino pa ang maging nakatala sa titulo. Idinagdag din namin ang probisyon na kung sakaling mapilit akong pumirma o kung mapatunayan sa korte na ako'y pinilit, automatikong mawawalan ng bisa ang lahat ng papeles na kanilang pinapapirmahan sa akin. Mas matibay pa ito sa bakal. Nag-usap din kami tungkol sa magiging hakbang kapag dumating na ang araw na ilalabas namin ang kontrata. Kapag pinilit nilang ituloy ang paglilipat, kahit hindi mo sinangayunan, doon natin ilalabas ang ating alas, paliwanag niya. Pero sa ngayon, hayaang maniwala sila na nananahimik ka lang. Nang umuwi ako mula sa kanyang opisina, dala ko ang isang kopya ng updated na kontrata. Hindi ko ito itinago sa ilalim ng kama tulad ng dati. Sa halip, inilagay ko ito sa lumang baul sa sala, kung saan nakalagay ang mga larawan namin ni na Arturo at Ronald noong bata pa siya. Kung sakali mang may maghanap, makikita nila hindi lang ang papel, kundi ang kasaysayan ng aming pamilya na pilit nilang pinubura. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa beranda nang dumating si Mylene. Nakapamewang siya, hawak ang isang folder. "Nanay," bungad niya, "nagkausap na po kami ni Ronald. Hindi na po kami makakapaghintay. May kausap na kaming buyer, hindi pa naman final, pero kailangan po naming makasiguro." "Buyer?" Tanong ko, hindi nagpapakita ng emosyon. "Para po sa property. Kung hindi po kayo papayag na ilipat ang titulo, baka po makipag-coordinate kami sa social services. Hindi naman po namin gustong umabot sa ganoon, pero kung hindi po kayo papayag, baka kailanganin naming humingi ng tulong sa kanila para matiyak na nasa maayos kayong kalagayan." Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi ko inalis ang tingin ko kahit nag-iwas siya ng mata. "Ibig mong sabihin, ipapasok ninyo ako sa bahay ampunan?" Tanong ko, malamig ang boses. "Hindi naman po ganon ang ibig sabihin," sagot niya, pero halatang nawala ang kumpiyansa. "Para lang po matulungan kayong magkaroon ng mas maayos na tirahan kung sakali. Kung sakali nilang makuha ang bahay." "Salamat sa pag-aalala," sagot ko. "Pero hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Hindi pa ako patay." Umismid si Mylene. "Sana po, nanay, maging makatuwiran kayo." Hindi ako sumagot. Sa halip, pinikit ko ang aking mga mata. Alam kong ang oras ng pagharap ay paparating na. Kinabukasan, tinawagan ko si Attorney Bautista. Humarap na sila. Nagsimula nang magbanta. "Handa na ang lahat," sagot niya. "Kapag itinulak nila ang plano nila, dadalhin natin ito sa korte. Ngunit bago yon, may ipapagawa ako sa iyo." "Ano yon?" "Kumuha ka ng 2 saksi mula sa komunidad. Mga taong may kredibilidad na makapagsasabing nasa tamang katinuan ka at hindi ka pinipilit sa anumang desisyon." "Alam ko na kung sino?"
Ang una kong nilapitan ay si Aling Letty, ang dating guro at kapitbahay na kilala sa barangay. Ikaw na ba ang susunod nilang bibiktimahin? Biro niya nang malaman ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging saksi mo. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangalan mo. Ang pangalawa ay si Kapitan Luis. Matagal na naming kaibigan ng aking pamilya. Kung kailangan pa ng barangay certification tungkol sa katinuan mo, Aling Lorna, ipapagawa natin. Nang makumpleto ang lahat ng ebidensya, ipinaabot ko kay Attorney Bautista. Hindi nila alam na ang kanilang inaakalang mahina't marupok na matanda ay may hawak ng sandata. At hindi basta sandata, Aling Lorna, sagot niya. Isang legal na armas na hindi nila kayang lampasan. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong may kausap na naman sina Ronald at Mylene sa sala. Broker na naman, tila ba nagmamadali silang isakatuparan ang pagbebenta? Hindi nila alam. Bawat kilos nila, bawat salita, bawat papel na pilit nilang ipinapapirma sa akin. Lahat iyon ay bahagi ng ebidensyang magpapatunay sa korte kung paano nila pinilit ang isang ina at biyenang may sariling isip at sariling karapatan. Tahimik akong umakyat sa aking silid. Hindi ako nagpakita ng galit. Hindi ako nagpakita ng panghihina. Sa loob ng aking kwarto, binuksan ko ang baul. Hinaplos ang lumang larawan nina Arturo at Ronald. Handa na ako, Arturo, bulong ko. Hindi mo ako iniwan noon. Hindi rin ako iiwan ng prinsipyo natin ngayon. At sa katahimikan ng gabi, habang ang hangin ay marahang umiihip sa siwang ng bintana, alam kong paparating na ang oras ng aking tagumpay. Ang bawat araw ay parang mabigat na bato na dinadala ko sa aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang sarili kong anak at manugang ay nakikita akong hadlang sa kanilang mga ambisyon. Ngunit kahit gaano kabigat ang pasanin, hindi ako nagpatinag. Sa halip, lalo akong tumatag. Alam kong ang oras ng katapangan ay dumating na. Nang muli akong bumalik sa opisina ni Attorney Bautista, dala ko ang mga dokumento na ilang linggo ko nang inihahanda. Ang orihinal na titulo ng bahay, ang testamento naming mag-asawa, ang orihinal na life estate contract, at ang bagong kontrata na pinagtibay namin kamakailan lamang. Pagpasok ko sa kanyang opisina, nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa. Bagamat ang kanyang buhok ay pumuti na at ang balat ay pinutikan ng panahon, ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Tila bagyong kayang pumunit sa mga kasinungalingan. Handa na po ba ang lahat? Tanong niya. Tumango ako. Nariyan na ang lahat, pati ang dalawang saksi, si Aling Letty at Kapitan Luis. Kapwa nila pinirmahan ang affidavit na nagpapatunay sa aking katinuan at kalayaan sa pagdedesisyon. Kinuha niya ang makapal na folder at binuksan ito. Isa-isa niyang sinuri ang mga papeles. Magaling, Anya. Ang kasunduang ito ay hindi matitinag. Nakasaad dito na ikaw, Aling Lorna, bilang life tenant, ay may buong karapatan na manatili sa bahay habang nabubuhay. Walang sinuman, pamilya, kamag-anak o ikatlong partido ang maaaring magpalayas sa iyo o gamitin ang bahay nang wala mong pahintulot. Huminga ako ng malalim. Kahit pa ilang beses ko nang narinig ang paliwanag na iyon, bawat ulit ay parang unang pagkakataon. Mahalaga sa akin ang bawat salita. Bawat titik ng kontrata ay parang mga haliging bumubuo sa panibagong pader ng aking dignidad. At kung sakaling mapilitan kang pumirma sa ibang kasunduan dahil sa pressure o pananakot, dagdag niya, ang mga iyon ay automatikong mawawalan ng bisa. Nakasaad din na kung sakaling ipilit nilang ibenta ang bahay nang wala mong pahintulot, ang pagmamay-ari ay automatikong lilipat sa foundation na iyong itinatag, ang Arturo at Lorna Memorial Foundation for
for Elderly Care. Napangiti ako. Hindi iyon plano ko noong una. Ngunit nang iminungkahi ni Attorney Bautista, napagtanto kong tama siya. Kung hindi ko mapapanatili ang bahay para sa aking sarili at para sa alaala namin ni Arturo, mas mabuti nang mapunta ito sa mas makabuluhang layunin. Kung hindi nila ako iginagalang bilang ina, sabi ko, baka mapilitang igalang nila ako bilang tagapagtanggol ng mga ina at matatanda. At dapat lang, tugon ng abogado. Ipinaglaban mong itayo ang bahay na ito. Ipinaglaban mong mapalaki si Ronald. Panahon na para ipaglaban mo rin ang sarili mo. Tumango ako. Ano ang susunod nating hakbang? Hintayin natin ang susunod na kilos nila. Hindi tayo magmamadali. Ngunit kapag may isinampang legal na aksyon sila o kapag pinilit ka nilang pumirma uli, doon natin ilalabas ang buong lakas ng kontratang ito. At kung magtangkang irehistro ang anumang bagong kasunduan sa Registry of Deeds, may nakapila na akong legal notice na agad na ipapasa para harangin iyon. Naglakad ako pauwi na dala ang folder. Ang bawat hakbang ko sa bangketa ay tila paglalakad hindi ng isang matandang babae, kundi ng isang mandirigma. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas, pero naroon iyon. Sa mga taon ng pagiging ina, asawa, at byuda. Pag-uwi ko, nadatnan ko na naman si Ronald at Mylene na nakikipag-usap sa bagong broker. Hindi na sila nag-aalangang magpakita ng kanilang mga plano kahit nasa paligid ako. Parang alam nilang malapit na silang magtagumpay. Hindi nila alam, ang tagumpay na iyon ay kathang isip lamang. Nanay, sabi ni Ronald, may bumibili na. Tuwang-tuwa sila sa lokasyon. Kapag nailipat na ang titulo, bibigyan ka namin ng bahagi. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera. Bahagi. Parang binibigyan lang nila ako ng tira-tira mula sa sarili kong pag-aari. Hindi ako nagsalita. Umakyat ako sa aking silid, inilagay ang folder sa baul at humarap sa salamin. Ang nakita ko ay hindi ang matandang babae na madalas na iniaalis sa usapan. Nakita ko ang babae na bumuo ng tahanan mula sa kahirapan. Babaeng lumaban hindi para sa kayamanan, kundi para sa prinsipyo. Kinabukasan, muling dumating si Attorney Lopez. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Aling Lorna, sabi niya, kung hindi pa po kayo pipirma, baka kailanganin na naming ipasok ang usapin sa korte. Baka hindi niyo po alam, kapag umabot sa legal proceedings, mas magiging magastos at mahirap para sa lahat. Hindi po ba kayo nag-aalala sa magiging gastos nila Ronald at Mylene? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. May paraan po sila. May paraan din ako. At mas matibay iyon kaysa sa alinmang paraan na alam nila. Salamat sa pag-aalala, sagot ko. Ngunit hindi ko kailangang pumirma. Napansin kong bahagyang napakunot ang noo ni Attorney Lopez. Hindi niya iyon inaasahan. Inakala niyang matatakot ako sa salitang korte. Hindi niya alam na sa bawat hakbang nila, nakahanda ako. Mas handa kaysa sa inaasahan nilang maaring ipaglaban ng isang matandang gaya ko. Pag-alis niya, tinawagan ko si Attorney Bautista. Nagsisimula na silang magbanta. Handa na ba tayo? Hindi lang tayo handa, sagot niya. Nakahanda tayong ibigay ang leksyon na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Habang nakaupo ako sa gilid ng aking kama, hinaplos ko ang larawan namin ni Arturo. Nagtagumpay tayo, Arturo. Hindi nila alam, matagal ko nang tinahi ang lambat kung saan sila mismo ang mahuhulog. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga linggo ng katahimikan, ngumiti ako. Hindi ngiti ng tagumpay kundi ng isang inang alam niyang ginawa niya ang tama. Para sa sarili niya, para sa kanyang yumaong asawa, at para sa lahat ng mga ina at lola na inakalang mahina, pero hindi kailanman bumigay. Ang umaga ay tila ordinaryo lamang.
Ang hangin mula sa bintana ay malamig, humahaplos sa aking balat na unti-unti nang kumikilala sa katandaan. Sa labas, ang mga ibon ay nag-aawitan pa rin. Ang araw ay sumisilip mula sa ulap, walang kamalay-malay sa napipintong digmaan sa loob ng aming tahanan. Ngunit, ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Sa oras na bumaba ako sa sala, nadatnan ko si Ronald, si Mylene, at si Attorney Lopez na nakapwesto sa mesa. Nasa harapan nila ang isang makapal na folder na tila ba nakabukas na parang isang bitag. Katabi ng folder ay isang bagong notaryo publiko, isang batang lalaki na siguro'y wala pang 30 taong gulang, nakasuot ng barong at may daladalang maliit na selyo. Nanay, bungad ni Ronald, ito na po ang pagkakataong maayos natin ang lahat. Huwag na po nating patagalin pa. Pinaghirapan naming makuha ang pinakamagandang deal para sa lahat. Napatingin ako sa papel na nasa mesa. Sa ibabaw nito, nakalagay ang pamagat, Deed of Absolute Sale. Hindi lang ito simpleng paglipat ng titulo. Isang ganap na bentahan ito ng buong property. Mylene, na noon pa'y nakapamewang, nagsalita. Kapag napirmahan niyo na po ito, may pundong papasok agad sa bangko. May bahagi po kayo, nanay. Hindi po kayo mawawalan. At ang bahay? Tanong ko, tahimik. Mapupunta po sa bagong may-ari, sagot ni Ronald. Plano nilang gawing commercial space. Hindi naman po natin magagamit ang buong property sa edad ninyo. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko ang mga mata ni Ronald. Sa kabila ng kunwaring pag-aalala, nakita ko ang pagod na. Hindi pagod sa paghihintay, pagod sa kasinungalingan. Marahil hindi niya inakala na aabot sa ganito katagal ang kanyang paghihintay sa aking pagsuko. Inilagay ni Attorney Lopez ang ballpen sa ibabaw ng dokumento. Aling Lorna, kung pipirma po kayo ngayon, mabilis nating mareresolba ang lahat. Hindi na po natin kailangang dalhin ito sa korte. Mabilis, madali. Wala nang gulo. Iyon ang pangarap nilang lahat. Ngunit ang bawat pabiling ng ballpen na iyon sa ibabaw ng papel ay parang kutsilyong pilit na itinutulak sa puso ko. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa kanila kung bakit hindi ako pumipirma. Hindi ko kailangang idepensa ang sarili ko. Ako ang may-ari. Ako ang bumuo ng bahay na ito. Hindi ako obligadong ibigay ang pribilehiyong iyon sa mga taong nakalimot kung sino ang nagbigay sa kanila ng pundasyon para marating ang kanilang kinalalagyan ngayon. Ngunit, hindi ko pa panahon para ihayag ang lahat. Kailangan ko silang hayaang lumakad patungo sa sarili nilang pagkakamali. Kailangan ko munang basahin ang dokumento, sabi ko. Nagkatinginan sina Mylene at Ronald. Nanay naman, mariing sambit ni Mylene. Napakatagal na po nating pinag-uusapan ito. Basahin ko muna. Ulit ko, mas matigas na ang boses. Inilapit ni Ronald ang papel. Opo, nanay. Basahin niyo po. Sinimulan kong basahin ang bawat linya. Hindi ko minadali. Pinatagalan ko, hindi dahil hindi ko naiintindihan, kundi dahil gusto kong maramdaman nilang hindi ako magpapadala sa kanilang pagmamadali. Habang binabasa ko ang dokumento, pinakiramdaman ko rin ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. At nakita ko yon. Ang kunot sa noo ni Ronald, ang pagkagatlabi ni Mylene, ang panakanakang pagtingin ni Attorney Lopez sa orasan. Gustong-gusto na nilang matapos ang lahat, gusto na nilang magdiwang. Sa bandang dulo ng dokumento, nabasa ko ang clause na nagsasaad na ako bilang nagbibenta ay pumapayag na lisanin ang property sa loob ng 30 araw matapos ang bentahan. Wala akong karapatang tumira, gamitin, o pumasok sa bahay simula sa itinakdang petsa. Parang may malamig na kamay na humawak sa aking puso. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ang sariling anak ko ang magpapatalsik sa akin
sa tahanang itinayo ko para sa kanya. Ngunit hindi pa ito ang araw ng luha. Hindi pa ito ang araw ng pagluha o pagsuko. Inilapag ko ang papel. Pasensya na, sabi ko. Hindi ako pipirma ngayon. Napapitlag si Mylene. Bakit po? Tulad ng sinabi ko noon pa, sagot ko. Pag-iisipan ko pa. Nakita ko ang pagkaputla sa mukha ni Ronald. Ang paglalim ng puntong hininga ni Attorney Lopez. At ang pag-aalab ng galit sa mga mata ni Mylene. Nanay, hindi po kayo makakahanap ng mas magandang pagkakataon. Kapag hindi nyo ito pinirmahan ngayon, baka hindi na po mauulit ang ganitong alok. Baka hindi na nga, tugon ko. At baka mas mabuti iyon. Tumayo ako at tumalikod. Narinig kong bumagsak ang ballpen sa mesa. Narinig ko ang mahihinang pag-uusap nilang tatlo na puno ng pagkabigo at pagkabahala. Pag-akyat ko sa aking silid, dumiretso ako sa baul at inilabas ang kontratang pinagtibay ni Attorney Bautista. Hinaplos ko ang bawat linya. Hindi ko pa ito inilalabas, ngunit ang oras ay papalapit na. Sa gabing iyon, muling tinawagan ko si Attorney Bautista. Pinilit na nila ako kanina. Halos puwersahin na nila akong pumirma. Magaling, sagot niya. Ibig sabihin, may ebidensya na tayo ng undue influence. Sa ilalim ng batas, kapag ang isang nakatatanda ay pinilit o pinuwersa na pumirma sa kontrata nang hindi malaya ang loob, automatikong mawawalan ng bisa ang kasunduan. Anong susunod? Maghanda ka. Sa susunod nilang pagtatangka, tayo naman ang gagalaw. Napatingin ako sa larawan namin ni Arturo. Handa na ako. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa paparating na unos. Dahil alam kong dala ko ang sandatang hindi nila kayang tapatan, ang katotohanan. Pagkaraan ng pagtatangkang iyon, hindi na nagbalik sa dati ang takbo ng mga araw sa bahay. Sa tuwing nagigising ako sa umaga, ramdam ko ang malamig na pagtrato ni Ronald at Mylene. Hindi na ako inaalok ng almusal. Wala nang kumustahan. Sa halip, parang isa na lamang akong anino sa sariling tahanan. Isang nilalang na naroroon pero hindi nakikita. Kapag naroon sila sa sala, titigil ang usapan kapag daraan ako. Kapag nasa kusina ako, si Mylene ay lalabas ng tahimik, dala ang kanyang tasa ng kape na parang ayaw mapadikit sa akin. Noong una, sinubukan kong lawakan pa ang pag-unawa. Iniisip ko na baka dala ng stress ang pag-uugali nilang iyon. Baka inaasahan nilang madali akong bibigay. Baka iniisip nilang kung mararamdaman kong hindi ako kabilang, mas mapapadali ang kanilang hangarin na mapapirma ako. Pero mali sila, hindi nila alam, sa bawat araw ng katahimikan, sa bawat tingin ng pangungutya, lalo lamang akong tumitibay. Ngunit kahit ganoon, hindi ko maikakaila ang bigat ng pag-iisa. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na at si Miguel ay natutulog na, nauupo ako sa lumang upuan ni Arturo sa beranda. Doon ako nagmamasid sa buwan at nakikinig sa mga kuliglig sa hardin. Sa mga sandaling iyon, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang una naming gabi sa bahay noong bagong lipat pa lamang kami. Ang unang hakbang ni Ronald, ang unang pagtawa naming mag-asawa habang nagluluto ng adobo na nasunog sa kawali. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay parang usok na pilit pinapalis ng malamig na hangin. Isang gabi, habang nakaupo ako't yakap ang lumang kumot na pinamana pa ni Inang, dumaan si Ronald. Nakita niya akong nag-iisa. Hindi siya nagsalita. Huminto siya sandali, nag-aalangan kung lalapitan ako. Ngunit sa halip na makipag-usap, tinalikuran niya ako at naglakad papalayo. Sa bawat yabag niya, parang lalo akong nililibing sa paglimot. Tumingala ako sa langit. Arturo, mahina kong bulong. Kung naririnig mo ako, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang pagkalimot ng ating anak. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa.
Kinabukasan, dumating si Mylene sa aking silid. Hindi siya kumatok. Basta na lang pumasok. Nanay, bungad niya. Napag-usapan na po namin ni Ronald. Kung hindi niyo pa rin ipapasa ang titulo, baka kakailangan na naming aksyonan ito. Ayaw naming makarating pa sa barangay o korte. Pero kung yan ang kailangan, gagawin namin. Tiningnan ko siya. Walang emosyon ang mukha niya. Parang nakatingin sa isang estranghero, isang walang silbing matanda. Ako ba'y isa ng pabigat sa inyo? Tanong ko. Nanay naman, sagot niya. Pero ang boses ay malamig. Praktikal lang po kami. Hindi po ito emosyonal. Praktikal, ulit ko. Iyon pala ang tawag ngayon sa pagtaboy sa sariling ina. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Narinig kong nagmumurang pabulong habang papalayo. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lungkot at pagod ay parang mga alon na paulit-ulit na bumabangga sa akin. Ngunit habang nakahiga ako't nakatitig sa kisame, alam kong hindi pa ito ang oras ng pagsuko. Maya-maya, nagising ako dahil sa mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Bumangon ako at bahagyang binuksan ang pinto. Nakita ko si Ronald at Mylene sa sala, kausap si Attorney Lopez. Hindi nila alam na naroroon ako, nakasilip. Kung hindi pa rin siya pumirma bago matapos ang buwan, bulong ni Ronald. Ipasok na natin sa social services. May kausap na akong ahente. Gagamitin nating dahilan ang mental incapacity. Sigurado ka bang papasa iyon? Tanong ni Mylene. Madali lang iyan, sagot ni Attorney Lopez. Basta may affidavit mula sa doktor, may kilala akong pwedeng magsulat. Napatigil ang hininga ko. Iyon na ang plano nila. Kung hindi ako mapipilitang pumirma, gagawin nila akong baliw sa mata ng batas. Tatanggalan nila ako ng karapatan. Gagawin akong walang boses sa sariling buhay. Pumikit ako. Ang sakit ay parang mainit na bakal sa dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi nila alam, may nakahanda na akong sagot sa bawat galaw nila. Kinabukasan, maaga akong bumaba at tinawagan si Attorney Bautista. Attorney, sabi ko, handa na ako. Gumalaw na sila. Huwag kang mag-alala, Aling Lorna, sagot niya. Nauna na tayong kumilos. Noong nakaraang linggo, ipinarehistro ko na sa korte ang updated na life estate contract at ang affidavit ng 2 saksi. Kung sino man ang magpapakita ng bagong dokumento o affidavit na nagsasabing ikaw ay mentally incapacitated, haharangin natin iyon. At kung pilitin ka nilang alisin sa bahay, may nakahanda na tayong restraining order. Hindi ko napigilan ang pagbagsak ng luha sa mata ko. Hindi dahil sa takot kundi sa ginhawang dala ng katiyakan na hindi na ako nag-iisa. Ang pangungulila at pag-iisa sa mga nagdaang gabi ay may kapalit. Isang matibay na pader ng hustisya na hindi nila basta-basta mababasag. Maraming salamat, Attorney, mahina kong sabi. Ngayon, handa na ako. Sa araw na iyon, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, naramdaman kong parang may bagong liwanag na sumilip hindi lang sa langit, kundi sa puso ko. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, sa wakas, alam kong hindi na ako ang hinahabol ng unos. Ako na ang magdadala ng bagyo sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas matapos ang huling pagtatangka nilang pilitin akong pumirma, lalo lamang nagiging malinaw ang tunay na kulay ni na Ronald at Mylene. Hindi na sila nagkukubli sa likod ng magagalang na pananalita. Hindi na sila nag-aaksaya ng oras sa pagpapanggap na ako'y mahalaga pa rin sa kanilang mga plano. Sa bawat umaga, sa bawat hapunan, ramdam ko ang paglayo nila. Tila ba isa na lamang akong kasangkapan sa bahay na gusto nilang palitan o itapon. Nitong nakaraang linggo, naramdaman ko ang mga munting pagbabago. Unti-unti nilang inangkin ang bahay, hindi sa papel kundi sa kilos.
Ang mga lumang kurtina na ako mismo ang pumili at tinahi noon, pinalitan nila ng modernong disenyo. Ang mga antigong upuan, dahan-dahang inalis at pinalitan ng mga kasangkapang tila ba hindi umuugnay sa kasaysayan ng aming tahanan. Pati ang mga larawan namin ni Arturo sa sala ay inalis. Ipinalit ang mga bagong retrato nila kasama si Miguel. Retrato ng isang pamilyang tila ba hindi ko bahagi. Para po sa pagbabago, nanay, paliwanag ni Mylen isang araw. Nagbabago na ang panahon. Kailangan ng bahay ng bagong anyo. Ngunit hindi ko sinabi kung ano ang nasa isip ko. Na ang bahay na ito ay hindi kailanman magiging bago sa mata ko. Ang bawat bahagi nito ay puno ng alaala na hindi maaaring palitan ng kahit anong bago o makabago. Ang bawat pader ay saksi sa pag-ibig, sa hirap, at sa tagumpay na magkasama naming pinagdaanan ni Arturo. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, ang mga yapak ko'y tila mas mabigat. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng pag-unawa na ang mga taong minsang pinangarap kong magdala ng pangalan namin sa kinabukasan ay siya ring nagbabalak na burahin ang pinagmulan nila. Hindi nagtagal, nagdala na sila ng mga bagong appliances, smart TV, high-end na ref, modernong oven, parang sinisigurado nilang mararamdaman ko na hindi na ako kabilang sa bagong anyo ng bahay. Minsan, nakikita ko si Ronald na nakikipag-usap sa contractor. Minsan naman, si Mylene ang abala sa pakikipag-meeting sa mga broker. Hindi nila alam na bawat kilos nila ay dokumentado. Dahil sa tulong ni Attorney Bautista, naglagay kami ng CCTV na hindi nila alam ang posisyon upang may ebidensyang magpapatunay sa pag-aangkin nilang hindi pa nila karapat-dapat hawakan. Isang araw, habang nagwawalis ako ng harden, nilapitan ako ni Mylene. Nanay, panimula niya, kung hindi niyo pa rin kami pagbibigyan, baka kailangan naming umpisahan na ang proseso sa korte. Ayokong marinig pa ng ibang tao na hindi kami marunong mag-alaga sa inyo. Kailangan naming ipakita sa social services na kami ang nag-aasikaso at kayo'y tinutulungan naming magkaroon ng maayos na tirahan. Hindi ko siya tiningnan. Patuloy lang ako sa pagwawalis. Alam mo, Mylene, mahina akong sabi. Minsan ang tunog ng walis ay parang musika. Kasi sa bawat pagwawalis, nililinis mo hindi lang ang lupa, kundi ang mga hindi kailangang manatili sa paligid. Napangiti siya. Hindi niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Sa lalong madaling panahon, dagdag niya, magiging malinis na ang lahat. Hindi ko sinabi na oo nga. Malilinis ang lahat, ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Sa huling bahagi ng linggong iyon, dumating ang sulat mula sa kanilang abogado. Formal demand letter. Nilalaman nito ang ultimatum. Kung hindi ko pipirmahan ang deed of sale sa loob ng 10 araw, maghahain sila ng petisyon sa korte upang ipawalang bisa ang life estate contract sa kadahilanang ako raw ay mentally incapacitated. Ang mismong taktika na pinaplano nilang gamitin noon pa. Minsan, noong bata pa si Ronald, may ginawa siyang kalokohan. Nagtago siya ng basag na paso sa likod ng bahay. Sinabihan ko siya noon, "Anak, ang tinatago, lumalaki. Kapag hindi mo nilinis agad ang kalat, lalaki iyon at babagsik sa iyo." Sa araw na iyon, naisip ko kung gaano katotoo ang sinabi kong iyon. Ang pagtataksil, kapag pinayagan mong lumago, hindi lang ito basta kasalanan. Nagiging lason ito na unti-unting sumisira, hindi lang sa relasyon, kundi sa pagkatao mismo. Kaagad kong dinala ang sulat kay Attorney Bautista. Tamang-tama ang oras nila, sabi niya, matapos basahin ang dokumento. Sa tingin nila, wala kang gagawin. Akala nila, dahil matanda ka, matatakot ka sa banta nila. Pero hindi nila alam, sila ang may malaking pagkakamali.
Ipinaliwanag niya na ang formal demand letter ay hindi lang banta. Ito ay patunay na sila mismo ang gumagawa ng undue influence at coercion laban sa akin. Ang banta na ipetisyon ang aking mental capacity ay isang malinaw na paglabag sa karapatan ko bilang isang senior citizen. At higit sa lahat, ang mga ebidensyang naipon namin mula sa mga nakaraang linggo, ang mga pag-uusap, ang CCTV footage, ang testimonya ng mga kapitbahay, at ang mga dokumento ng barangay ay sapat para hindi lang ipawalang bisa ang anumang hakbang nila, kundi maghain din ng kasong kriminal kung gugustuhin ko. Nasa iyo ang desisyon, sabi ni Attorney Bautista. Gusto mo ba silang kasuhan? Napaisip ako. Hindi dahil sa duda, kundi sa bigat ng magiging kahihinatnan. Kung itutuloy ko ang kaso, hindi ko lang ipagtatanggol ang bahay. Kakalas din ako sa huling hibla ng pagiging ina kay Ronald. Ngunit habang binabalikan ko ang lahat, ang mga taon ng pagsasakripisyo, ang pag-aalaga sa kanila, ang mga gabi ng pag-iisa, habang sila'y nagbabalak sa likod ko, alam kong hindi ito usapin ng paghihigante. Usapin ito ng prinsipyo. Tutuloy natin, sagot ko. Kung hindi ako lalaban, sino pa? Tumango si Attorney Bautista. Simula ngayon, lahat ng pag-uusap ninyo ay kailangang may kasamang saksi. Wala nang formal o informal na pakikipag-usap na walang nakakaalam. Pag-uwi ko, nakita kong tinanggal na nila ang aking rocking chair sa beranda. Ang upuan kung saan madalas akong nauupo tuwing umaga at gabi, wala na roon. Nang tanungin ko kung nasaan, sinabi ni Mylene, "Tinapon na namin, nanay. Bulok na yon, wala nang silbi." Hindi ko ipinakitang nasaktan ako. Ngunit ang pagkawala ng upuang iyon ay parang simbolo ng gusto nilang gawin sa akin. Burahin ang aking presensya. Palayasin hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang alaala ng pagkatao ko sa bahay na ito. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa halip, ang bawat galaw nila, ang bawat pagbabago, ang bawat pagtanggal ng kasangkapan ay nagiging bahagi ng ebidensyang magpapatunay sa korte kung paano nila ako pinilit at inalipusta. Sa bawat araw na lumilipas, habang abala sila sa pag-aayos ng kanilang bagong bahay, nag-iipon ako ng sandata para sa araw ng paghuhukom. At habang sila'y nagdiriwang sa ilusyon ng tagumpay, ako'y naghahanda sa tunay na panalo. Dumating ang araw na yon gaya ng lahat ng mahahalagang araw sa buhay. Hindi mayabang, hindi maingay, kundi tahimik, parang isang paghinga bago ang bagyo. Isang Martes ng umaga, may kalamigan ang simoy ng hangin at tila ba ang mga ibon sa labas ng bahay ay nakiramdam sa bigat ng mga mangyayari. Isang liham mula sa korte ang dumating. Hindi ko ito inabot kay Ronald o kay Mylene. Ang mensahero ay ibinigay ito sa akin mismo. Ipinilit na sa pangalan ko, nakapangalan ang liham, kaya ako lang ang maaaring tumanggap. Binasa ko ito sa harap nila. Sa tono ng liham, malinaw na umaasa silang magtagumpay. Ang petisyon ukol sa pag-aalis ng kakayahang magdesisyon ni Hinang Lorna Rodriguez ay itatakda sa pagdinig sa susunod na linggo. Ang pusong nagluwal at nagtaguyod sa kanila ay siya ngayong pinagdududahan kung may kapasidad pa bang mag-isip. Sa harap ko, si Ronald ay nagkunwang nag-aalala. "Nanay," ani Ronald, "para rin ito sa inyo. Kailangan naming matiyak na hindi kayo nalilinlang o nalilito. Kapag maayos na ang legal status ninyo, magiging madali na ang lahat." "Madali para kanino?" tanong ko. Hindi nagtaas ng boses ngunit matalim ang tingin. Si Mylene nakatayo sa gilid, nakayuko, pero hindi maitago ang ngiti. Alam ko na sa isip nila, tapos na ang laban. Isang hakbang na lang at mapapasa kanila na ang bahay. Hindi nila alam, ang araw na ito ang magtatakda ng kanilang pagbagsak. Kinabukasan,
Nagtungo ako sa opisina ni Attorney Bautista. Doon ko dinala ang liham mula sa korte. Panahon na, sabi niya. Ilalabas na natin ang lahat. Isinama ko sina Aling Letty at Kapitan Luis. May dala silang mga sworn affidavit na nagpapatunay sa aking katinuan at sa mga napanood nilang panggigipit sa akin. Ang CCTV footage mula sa mga nakaraang linggo kung saan paulit-ulit akong pinipilit ni Ronald at Mylene na pumirma kung paano nila ako tinanggalan ng mga gamit at kung paano nila ipinakita sa ibang tao na parang wala na akong silbi. Lahat ng iyon ay inihanda naming ebidensya. Nag-file din kami ng counter petition na hindi lang nagsasaad na ako ay may kakayahang magdesisyon, kundi naglalantad din ng plano nilang pagsasamantala at panguusik. Kasama ang kopya ng life estate contract, ang updated na testamento, at ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagmamay-ari ko ng bahay hanggang sa aking huling hininga. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng pagdinig. Sa courtroom, nakaupo si Ronald, si Mylene, at si Attorney Lopez. Ang kanilang abogado ay nagtangkang ipaliwanag na ako raw ay hindi na nakapag-iisip ng tama at kailangan ng proteksyon. Ayon sa aming medical affidavit, sabi ng abogado nila, si Ginang Lorna Rodriguez ay nagpapakita ng senyales ng pagkalito, hindi makatwirang pagdedesisyon, at may panganib na magpabagsak ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Tumayo si Attorney Bautista. Ikinagagalak kong sabihin sa korte na ang medical affidavit na kanilang ipinasa ay pinirmahan ng isang doktor na under investigation na sa Professional Regulation Commission dahil sa paggawa ng peking medical certificate sa ibang kaso. Nagkaguluhan ang korte. Si Mylene, napapikit. Si Ronald, namutla. Hindi pa tapos si Attorney Bautista. At higit sa lahat, dagdag niya, narito ang updated life estate contract na pirmado at notaryado hindi lamang ng kliyente ko, kundi pati ng yumaong si G. Arturo Rodriguez, ang orihinal na may-ari ng bahay. Nasa dokumentong ito ang malinaw na karapatan ni Ginang Lorna Rodriguez na manatili at magdesisyon sa kanyang tahanan habang siya'y nabubuhay. Anumang kasunduan na ginawa sa ilalim ng pamimilit ay automatikong walang bisa. Itinaas niya ang folder na may lamang ebidensya, CCTV recordings, sworn affidavits, at barangay certifications. Narito rin ang mga patunay ng panggigipit at pang-uusig na ginawa ng nagsampa ng petisyon, ang kanyang sariling anak at manugang. Tahimik ang buong silid. Hindi makatingin sa akin si Ronald. Si Mylene, tila ba gustong tumayo at tumakbo palabas ng courtroom. Ang huwes, isang babaeng may katandaan din, tumingin sa akin. Ginang Rodriguez, wika niya, may nais pa kayong sabihin bago tayo maglabas ng desisyon? Tumayo ako. Ang tuhod ko ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa bigat ng mga taon na nilakad ko upang makarating sa sandaling iyon. Nandito ako hindi para patunayan ang sarili ko. Sabi ko, ang bawat taon ng pagtatrabaho, pag-aalaga at pagtatayo ng bahay na iyon ang nagsasalita para sa akin. Ang bahay na pinaghirapan ko at ng yumaong asawa ko ay hindi simpleng ari-arian. Isa itong alaala, isang pamana. At kung sa tingin nila na dahil matanda na ako'y wala na akong halaga, nagkakamali sila. Dahil ang pag-ibig at dignidad ay hindi nawawala sa edad. Tahimik pa rin ang buong silid kahit ang abogado nila ay hindi makakibo. Nang bumaba ako sa witness stand, alam ko, tapos na ang laban. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita ang huwes. Ayon sa mga ebidensyang iniharap at sa malinaw na nilalaman ng mga kontrata, pinawawalang bisa ng hukuman ang petisyon ng nagsampa. Si Ginang Lorna Rodriguez ay hindi lamang may buong kapasidad sa pagdedesisyon, kundi siya rin ay inapi at pinilit na sumunod
sa kagustuhan ng kanyang anak at manugang. Ang korte ay maglalabas ng restraining order laban kina Ronald Rodriguez at Mylene Rodriguez upang pigilan silang lapitan o pakialaman si Ginang Rodriguez o ang kanyang ari-arian. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang nahulog ang lahat ng bigat na ilang buwan kong dinala. Si Ronald ay napaupo. Si Mylene ay napaluha, ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng pagkatalo. At sa wakas, naramdaman ko ang tunay na hustisya. Matapos ang desisyon ng hukuman, isang tahimik ngunit matinding pagbabago ang dumaloy sa buhay ko. Hindi na ako nakatanggap ng kahit anong pag-uusap mula kina Ronald at Mylene. Wala nang mga papeles na bigla na lang inilalatag sa mesa. Wala nang mga broker na bumabati sa akin sa sala na para bang bisita kong walang karapatan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng pagsuko sa panig nila. Isa itong taktika. Alam kong may iniisip silang bagong galaw. May natitira pa silang pag-asa. Siguro'y umaasa na baka sa awa, ako mismo ang magpapahintulot sa kanila. Ngunit hindi ako nagpadala. Pagkalipas ng 3 araw, ipinatawag ako ng abogado nila, si Attorney Lopez, para sa isang formal na pagpupulong. Isang huling pagtatangkaraw na ayusin ang lahat nang hindi na muling idadaan sa hukuman. Hindi ko tinanggihan. Alam kong ito ang pagkakataon upang buo kong ilantad ang aking lakas at ang aking desisyon. Hindi bilang ina na pinaglalaruan, kundi bilang babaeng hindi basta-basta matitinag. Ang pagpupulong ay itinakda sa isang maliit na function room ng munisipyo. Sa pagpasok ko roon, dala ko ang folder ng lahat ng dokumento. Life estate contract, desisyon ng korte, restraining order, at affidavit ng aking mga saksi. Suot ko ang asul na bestidang binili ko pa noong anibersaryo namin ni Arturo. Ang bestidang nagsisimbolo ng mga panahong ang aming pagmamahalan ay ang pundasyon ng lahat ng meron ako ngayon. Sa mesa, naroon si Ronald, si Mylene, si Attorney Lopez, at ang kanilang bagong abogado, isang batang lalaki na tila kabado pa. Sa gilid ko naman si Attorney Bautista, kalmado ngunit matalim ang mga mata. Salamat po sa pagdalo, panimula ni Attorney Lopez. Tumango ako ngunit hindi nagsalita. Narito po kami upang sana'y makabuo ng kompromiso, patuloy niya. Hindi na po namin pinipilit na ibenta ang bahay. Naiintindihan po namin ang desisyon ng korte. Ngunit, kung maaari po sanang mapag-usapan ang paglipat ng ilang bahagi ng property bilang pamana sa hinaharap para po kay Miguel. Miguel, ang musmos na walang kamalay-malay sa mga kasalanang ginagawa ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Miguel, baka matagal ko nang pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanila. Para kay Miguel? Tanong ko, tahimik ngunit malinaw. Opo, nanay, sabad ni Ronald. Hindi na po namin iniisip ang sarili namin. Para lang po sa apo ninyo. At ano ang kapalit? Tanong ko. Nagkatinginan sina Ronald at Mylene. Wala po, sagot ni Mylene. Pangako po, nanay, hindi na po namin kayo gagalawin. Hindi na po namin kukwestiyonin ang karapatan ninyo sa bahay habang kayo'y nabubuhay. Pinagmasdan ko sila. Kung ibang tao ang makakarinig, iisipin nilang tapat at dalisay ang kanilang hangarin. Ngunit ako, alam kong ang mga salitang iyon ay puno ng butas. Nang panibagong patibong, si Attorney Bautista ang nagsalita. May problema tayo dyan. Anong problema? Tanong ni Attorney Lopez. Walang tiwala ang kliyente ko sa mga kompromisong binibigkas lamang. Kung gusto niyong isulong ang usapang ito, kailangan nating dumaan sa tamang proseso. Isang bagong kontrata na nakasulat at notaryado na nagsasaad ng lahat ng inyong sinasabi ngayon. At bago iyon magkabisa,
Kailangang suriin ito ng korte. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mylene. Hindi nila inaasahan na hindi kami basta-basta papayag. "Gano'n na lang po ba, nanay?" tanong ni Ronald. Ang boses ay puno ng hinanakit. "Wala na ba kayong pagtingin sa amin?" Nagpantig ang tenga ko. "Pagtingin?" "Ronald," sabi ko, "sa tuwing binabanggit mo ang tungkol sa pagtingin at respeto, parang nakakalimutan mo kung sino ang tunay na nagturo sa'yo ng mga salitang iyon. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay ng tahanan. Ako ang nagbigay ng pag-aaruga, hindi lamang sa'yo, kundi maging sa pamilya mong itinayo. Hindi ako ang nagkulang. Kayo ang nagkulang. Kaya wag mong gamitin ang salitang pagtingin para pagbintangan akong walang puso." Tahimik ang buong silid. Tumayo si Attorney Bautista. "Kung tapos na tayo, hindi namin nakikitang may pangangailangan pa para sa karagdagang usapan. Nakapagdesisyon na ang korte. At kung gusto ninyong ipilit pa ang anumang kompromiso, mangyaring ihain ito sa legal na paraan." Si Ronald namutla. Si Mylene napakagatlabi. Si Attorney Lopez mukhang napagtanto na ang lahat ng galaw nila ay wala ng saysay. Tumayo rin ako. "Hindi ko kayo tinatanggal sa buhay ko para sa ikabubuti ko," sabi ko. Ang boses ay hindi na nanginginig. "Tinatanggal ko kayo para sa ikabubuti ninyo. Dahil baka sa paglayo ninyo, matutunan ninyong hindi lahat ng bagay ay nabibili o naipapamana ng sapilitan. At sana, kung may natitirang pag-asa, maituro ninyo kay Miguel ang aral na iyon." Naglakad ako papalabas ng silid. Dala ang folder na parang sandata ng isang sundalong hindi natalo. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang bigat na bumaba sa aking balikat. Hindi dahil sa tapos na ang lahat, kundi dahil alam kong nagsisimula na ang panibagong yugto ng aking buhay. Isang yugto na hindi na ako alipin ng takot o panggigipit. Pagdating ko sa labas, bumungad ang araw. Malamlam pa ngunit sapat na upang ipaalala sa akin na kahit ang pinakamadilim na gabi ay nagwawakas din. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagpupulong, tahimik ang paligid. Wala nang mga broker na dumarating. Wala na ring mga sulat mula sa kanilang abogado. Akala ko'y napagod na sila. O baka, sa wakas, tinanggap na nila ang desisyon ng korte. Ngunit ang katahimikan pala'y hindi laging senyales ng pagsuko. Minsan, iyon ay tila kalmadong dagat bago dumating ang pinakamatinding alon. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga papeles sa baul, dumating si Miguel sa aking silid. Hawak niya ang isang maliit na papel. "Lola," sabi niya, "kanina po, may nakita akong papel na nilagay ni Mommy sa ilalim ng mesa." Sabi niya, "Huwag kong sabihin kanino man." Kinuha ko ang papel. Isa yung liham mula sa isang bagong broker. Nakalagay sa liham ang panibagong plano. Ibebenta raw nila ang buong lote secretly at kukumbinsihin ang mga bagong buyer na madali namang mapapalipat ang titulo kung maaalis na ako. Lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi pa rin sila sumusuko. Hindi pa rin sila natuto. Muling tinawagan ko si Attorney Bautista at kinabukasan, nagtungo kami sa Registry of Deeds. Doon, tiningnan namin ang record ng titulo. Walang bagong inscription, ibig sabihin, hindi pa nila naipasa ang anumang kasunduan. Ngunit ayon sa isa sa mga tagapagproseso, may nagpupursige raw magpasa ng bagong deed of sale gamit ang pekeng pirma ko. Ganon ba? Malamig kong tanong. Opo, Ginang Rodriguez. Mabuti na lang at may nakasaad na legal hold ang titulo ninyo. Hindi pwedeng galawin ng walang court approval. Ipinasa ko ang desisyon ng korte at ang restraining order. Ipinablatter din namin ang tangkang fraud sa barangay. Si Attorney Bautista ang nag-asikaso ng lahat. Habang pinaproseso niya ang mga papeles, tumayo ako sa gilid ng opisina,
at pinanood ang mga taong abala sa kani-kanilang trabaho. Naalala ko ang panahong ako'y katulad nila, abala, puno ng pag-asa. Hindi ko akalaing darating ang araw na ipaglalaban ko, hindi lang ang lupa at bahay, kundi ang sariling dignidad. Kinagabihan, nagpaabot ng mensahe si Mylene. Isang maiksi, ngunit matalim na text. Kung ayaw mong makipagtulungan, huwag kang magtaka kung mawalan ka ng suporta sa pamilya. Hindi na ako nagulat. Sagot ko, ang suporta ay hindi pilit. At kung ang kapalit ng suporta ninyo ay ang aking karapatan, mas pipiliin kong mag-isa. Nagpatawag ng emergency meeting ang Homeowners Association kinabukasan. May narinig na ring bulong-bulungan ang ibang kapitbahay tungkol sa pagtatangka ni na Ronald at Mylene na makipagsabuatan sa ilang broker para sa pagbebenta ng bahay nang walang pahintulot. Sa pagpupulong, nagsalita ang presidente ng association. Aling Lorna, nalaman po naming may mga broker na nagpapakalat ng balitang ibebenta ang property ninyo. Gusto naming linawin ang inyong panig. Tumayo ako sa harap ng lahat. Bitbit ko ang folder ng mga dokumento. Hindi ko ibinebenta ang bahay. At kung may sino man sa inyo ang pinayuhan ni na Ronald at Mylene tungkol sa pagbili, malinaw kong sinasabi na hindi sila may-ari. Ako ang may hawak ng lahat ng legal na dokumento. At kung may magtatangkang bumili, sila mismo ang mapapahamak sa batas. Tahimik ang buong bulwagan, ang dating mga kapitbahay na nag-aakalang matanda na akong walang laban, ngayoy nakatingin na may paggalang. Aling Lorna, sabi ng presidente, suportado po kayo ng homeowners. Huwag kayong mag-alala kung sino man ang magpupumilit, kami mismo ang maghahain ng reklamo. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Ang komunidad mismo ay naging kakampi ko. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang broker na kumakausap kay Ronald ay nagpadala ng sulat ng pag-atras. Ayon sa sulat, hindi sila magpapatuloy dahil masyadong komplikado ang status ng titulo. Ngunit sa totoo lang, alam kong natakot sila sa posibilidad na madawit sa kasong kriminal. Si Ronald ay hindi na bumababa sa bahay. Si Mylene, bihira na ring makita. Ang dati nilang kumpiyansa ay napalitan ng katahimikan at pag-aalangan. Ramdam ko ang pagkaputol ng tali na minsang nagdurugtong sa amin bilang pamilya. Isang gabi, si Miguel ay lumapit sa akin habang ako'y nagbabasa sa sala. Lola, sabi niya, bakit hindi na kayo madalas kinakausap ni Daddy at Mommy? Pinilit kong ngumiti. May mga bagay na kailangang pagdaanan ng matatanda, anak. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ka kasali doon. Niyakap niya ako. Gusto ko pong lagi kayong kasama. Hinaplos ko ang kanyang ulo. At hindi kita iiwan, Miguel. Ipinapangako ko. Sa araw na iyon, habang nakaupo ako sa lumang silya ni Arturo sa beranda, ang silyang pinabalik ko na mula sa tambakan sa tulong ni Kapitan Luis, nalaman kong tapos na ang yugto ng panggigipit. Ang plano ni na Ronald at Mylene ay tuluyan ng bumagsak. Hindi dahil sa galit o paghihigante, kundi dahil sa katotohanang hindi nila kayang baguhin. Ang hustisya ay laging papanig sa tama. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang hangin ng tagumpay. Hindi bilang isang panalo laban sa anak, kundi bilang panalo ng isang prinsipyo na hindi kailanman dapat tapakan. Matapos bumagsak ang kanilang mga plano at tuluyang matigil ang lahat ng pagtatangka nilang maagaw ang bahay, dumating ang katahimikan na matagal ko nang inaasam. Ngunit ang katahimikang ito'y hindi katulad ng dati. Hindi ito katahimikan ng panggigipit o pagbabanta. Isa itong katahimikan ng pagwawakas at bagong simula. Sa unang mga araw, si Ronald at si Mylene ay naging mga aninong gumagala sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung nahihiya ba sila o nagagalit,
ngunit wala na akong pakialam. Ang pag-uugali nila'y parang mga estranghero na hindi na bahagi ng buhay ko. Ang dating tawanan sa hapagkainan, ang mga kwento ng kanilang araw sa trabaho, lahat iyon ay naglaho. Ang natira na lamang ay mga yapak na nagmamadaling lumayo kapag naririnig nilang dumarating ako. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako nagbunga ng galit. Ang galit ay parang apoy. Kapag pinabayaan mong lumaki, ikaw rin ang masusunog. Hindi ko gustong maubos ang huling bahagi ng aking buhay sa pagkamuhi. Kaya sa halip na manatili sa gitna ng bahay na puno ng alaala ng pagtataksil, pinili kong gumawa ng matapang na hakbang. Isang umaga, tinawagan ko si Attorney Bautista. "Attorney," sabi ko, "handa na akong ilipat ang bahay." "Ililipat?" tanong niya, halatang nagulat. "Kanino?" "Sa foundation. Sa Arturo at Lorna Memorial Foundation for Elderly Care." "Sigurado ka ba, Aling Lorna? Hindi mo na kailangan. Panalo ka na." Hindi na ito usapin kung panalo o talo. Usapin ito ng paglaya. Sa parehong araw, nagtungo kami sa munisipyo. Doon isinalaysay ko ang aking kahilingan. Ang legal team ni Attorney Bautista ay naghanda ng mga dokumento para sa irrevocable donation. Ang kabuuan ng lupa at bahay ay opisyal na ililipat sa foundation na ako mismo ang nagtayo, kung saan ang layunin ay magbigay ng tahanan at tulong sa mga matatanda na pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Habang pinipirmahan ko ang dokumento, ramdam ko ang bigat ng aking desisyon. Hindi ko ipinagbili ang bahay. Hindi ko rin ito ibinigay sa sinuman sa pamilya ko. Sa halip, ibinigay ko ito sa mga taong higit na nangangailangan. Sa mga taong tulad ko na minsang ninais lamang na mahalin at pahalagahan. Pagkatapos pirmahan ang mga papeles, nilapitan ako ni Attorney Bautista. "Isa kang kakaibang kliyente, Aling Lorna. Maraming tumatanda na pinipilit hawakan ang material na bagay hanggang sa huli. Pero ikaw, pinili mong palayain ang sarili mo." Ngumiti ako, dahil ang tunay na yaman ay hindi ang bahay, hindi ang lupa, kundi ang dignidad. Pag-uwi ko, pinulong ko si Ronald at si Mylene sa sala. Hindi ko sila pinagsalita. Hindi ko sila pinayagang magpaliwanag o magdahilan. Hindi ko na kailangan marinig pa ang mga salita nilang nagkulang sa katotohanan. Simula ngayon, panimula ko, hindi na sa atin ang bahay na ito. Hindi sa inyo. Hindi rin sa akin. Sa foundation na ito nakapangalan. Hindi ko kayo pinaalis dahil gusto ko kayong parusahan. Pinaalis ko kayo dahil gusto kong turuan kayong magtayo ng sarili ninyong buhay. Namutla si Ronald. Si Mylene napahawak sa dibdib. "Nanay, itigil mo na ang pagtawag sa akin ng nanay kung hindi mo kayang igalang ang ibig sabihin ng salitang iyon." Hindi sila nakasagot. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha nila hindi ang galit kundi ang pagkalito at takot. Hindi dahil nawala ang bahay, kundi dahil nawala ang kontrol na matagal nilang inakalay hawak nila. Binigyan ko sila ng 1 linggo upang makahanap ng malilipatan. Hindi ako naging malupit. Binigyan ko pa sila ng kaunting pera mula sa personal kong ipon upang hindi sila magsimulang muli nang walang kahit ano. Hindi ko ginawa iyon para sa kanila, kundi para kay Miguel, ang batang walang kasalanan sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Sa huling araw ng kanilang pananatili, nilapitan ako ni Ronald. "Pasensya na, nanay," mahinang sabi niya. "Nagkamali kami. Nabulag kami sa pera." Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang batang minsang inakay ko noong siya'y natatakot sa dilim. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. "Ang pera ay hindi masama, Ronald," sagot ko. "Pero kapag ginamit mo ito para yurakan ang ibang tao, doon ito nagiging lason." Hindi ako galit.
pero hindi ko na rin kayang bumalik sa dati. Hindi lahat ng sugat ay kayang hilumin ng pagsisisi. Niyakap ko si Miguel sa huling pagkakataon bago sila umalis. Magpakabait ka, anak, bulong ko. At alalahanin mo, ang pagmamahal ay hindi ipinagpapalit sa yaman. Sa kanilang pag-alis, hindi ako umiyak. Hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil sa wakas, malaya na ako. Lumipas ang ilang araw, dinala ko ang aking mga gamit sa bagong tahanan. Isang maliit na bahay sa loob ng compound ng foundation. Sa paligid ko ay mga matatandang gaya ko. Bawat isa ay may kani-kaniyang kwento ng pagtataksil, paglimos, ng pagmamahal, at sa huli, ng tagumpay. Habang nakaupo ako sa lumang silya ni Arturo, muli kong tiningnan ang paligid. Hindi na ito ang bahay na itinayo naming mag-asawa. Ngunit ito ang tahanang pinili ko ngayon. Isang tahanang puno ng pag-asa at dignidad. Arturo, bulong ko, tapos na ang laban. Napanatili ko ang ating pinaghirapan. Hindi sa pamamagitan ng pagkakahawak, kundi sa pamamagitan ng pagbitaw. At sa liwanag ng dapit hapon, habang ang hangin ay malamig at mabango sa amoy ng bagong tanim na sampagita, naramdaman kong sa wakas, ako'y tunay ng malaya. Ang mga araw sa bagong tahanan ay dumaan ng payapa, parang mga alon na banayad na dumadampi sa pampang. Sa bawat umaga, ginising ako ng huni ng mga maya sa mga punong itinanim ng ibang residente. Sa bawat gabi, ang katahimikan ay hindi nadala ng pangamba kundi ng kapanatagan. Hindi na ako nagigising sa ingay ng pagtatalo o sa pag-aalala kung anong bagong panlilinlang ang pinaplano ni na Ronald at Mylene. Sa halip, gumigising ako sa pag-asang may bagong araw akong haharapin sa piling ng mga taong hindi naghahangad na agawin ang kung anumang meron ako. Sa unang linggo, inasikaso ko ang mga matatanda sa foundation. Karamihan sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng pag-iisa. Si Aling Pura, iniwan ng mga anak sa ospital matapos mabalitaan na hindi na siya makalakad. Si Mang Cesar, pinabayaan ng mga pamangkin na nagmamana ng kaniyang lupa. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang sarili ko. Hindi bilang biktima, kundi bilang kakampi. Bawat araw ay naging leksyon hindi lang sa kanila, kundi sa akin din. Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. Hindi ko na mababalik ang Ronald na minsan ay dumidikit sa aking braso kapag natatakot sa kulog. Hindi ko na mabubura ang mga salitang binitiwan ni Mylene, ang mga pagtatangka nilang angkinin ang aking pinaghirapan. Ngunit may isang bagay akong kayang gawin, ang pagbuo ng panibagong kwento. Isang kwento kung saan ako ang may kontrol. Ako ang nagsusulat. Isang hapon, habang inaayos ko ang maliit na hardin sa gilid ng bahay, may dumating na batang lalaki. Si Miguel. Lola, tawag niya, pwede po ba akong gumisita? Hindi siya sinamahan ni na Ronald at Mylene. Siya ay naglakad mag-isa, dala ang isang maliit na supot ng ensaymada. Paborito ko noong bata pa si Ronald. Siyempre, sagot ko, pilit na hindi nagpapakita ng emosyon. Anong ginagawa mo rito? Nagpaalam po ako kay Mommy at Daddy. Sabi ko gusto ko kayong makita. Miss na miss ko na po kayo. Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano magpapakita ng tamang reaksyon. Sa dami ng sakit at pagkabigo, nakalimutan ko kung paano maging lola nang walang dalang galit. Pasensya na po kung hindi ko kayo natulungan dati, sabi ni Miguel. Sobrang bata ko pa noon, pero ngayon, naiintindihan ko na. Narinig ko po kay Daddy at Mommy ang nangyari. Sabi nila, nagkamali sila. Nagkahiwalay na rin po sila ngayon. Nagulat ako. Naghiwalay? Tumango siya. Nag-away po sila tungkol sa pera. Sabi ni Daddy, sinira raw ni Mommy ang pamilya namin. Sabi ni Mommy, si Daddy raw ang may kasalanan. Napapikit ako. Sa huli, ang kasakiman nilang
bumuo ng matinding pader sa pagitan nila. Hindi ko ginusto iyon. Kahit kailan, ang hangarin ko'y maipakita sa kanila ang tama, hindi ang manakit. Pero Lola, sabi ni Miguel, sabi ko sa sarili ko, hindi ko po uulitin ang mga pagkakamali nila. Kaya gusto ko pong tumulong sa foundation kapag wala akong pasok. Lumapit siya at niyakap ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa init ng araw. Sa yakap niyang iyon, nawala ang lahat ng pait. Naramdaman ko ang pag-asa, ang bagong simula. Kung yan ang desisyon mo, anak, bulong ko. Malugod kitang tinatanggap. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa lumang silya ni Arturo, ngayon ay nasa gilid ng hardin ng foundation. Tinanaw ko ang kalangitan. Sa itaas, ang buwan ay bilog at maliwanag. Parang matang nakamasid sa lahat ng pinagdaanan ko. Arturo, mahina akong bulong. Nagawa ko ang ipinangako ko. Hindi natin hinayaan na yurakan ang ating pinaghirapan. Pinanatili ko ang ating alaala. At higit sa lahat, natutunan kong bitawan ang galit para sa mas malaking layunin. Sa tabi ko, si Miguel ay nakatulog sa upuan. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang supot ng ensaymada na hindi niya nakain. Sa kanyang mukha, ang inosenteng anyo ng batang handang magsimula ng bagong kwento, kwento ng pag-asa, hindi ng kasakiman. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nakakatakot. Isa itong paalala na tapos na ang bagyo. Tapos na ang laban. Sa wakas, nahanap ko na ang kapayapaan. Hindi sa pagtatanggol ng ari-arian, kundi sa pagprotekta sa sariling dangal at pagbuo ng bagong pag-ibig mula sa abo ng nakaraan. At sa paglipas ng bawat araw, alam kong ang aking kwento ay magsisilbing paalala sa lahat ng mga inang nilapastangan, niloko at sinubok na ang hustisya ay hindi laging mabilis dumating, ngunit sa mga matiyaga at hindi sumusuko, dumarating ito sa tamang panahon.